Kanang kamay ni Taejun laban kay Juhan, Juhan laban kay Miss Lee na siyang alagad din ni Taejun at nilabanan na din ni Juhan si Taejun kung saan makikita na natin kung ano ang kanyang ability. Kaya naman simulan na natin ang chapter 19 up to chapter 21. At kung bago ka lamang sa aking channel at gusto mong subaybayan ang kwento ng Tomb Raider King ay mag-subscribe at follow ka lamang. Let's go! Tatapatan daw ni Juhan ng pagtataksil ang pagtataksil na ginawa sa kanya at tila nagkaroon ng kung anong aura sa kamay ng tatlo habang sa isip ni Juhan na mukhang gumana ang kanyang ginawa kahit hindi siya sigurado. Ang relic daw na ito ay kayang ibalik kung anong klaseng bagay ang nais gawin sa'yo ng kalaban, pero dahil isang libro ng batas ang code ng Hammurabi ay napapaisip siya kung kaya nitong pigilan ng future na pagkilos ng isang tao. Nagtataka ang tatlo kung ano ba ang nangyayari at sagot ni Juhan na sinusubukan lamang niya ang power ng relic na ito at as long na hindi magtataksil muli ang tatlo ay walang mangyayaring masama sa kanila. Kung magbabalak man daw ng masama ang tatlo ay mapupunit ang kanilang katawan at pwede rin daw nila itong isipin na pumirma sila ng kontrata para maging alipin. Bulong ng isa na mukhang nagsasabi daw ng totoo si Juhan dahil ang bato na kanilang nakita ay biglang nagpakita pero bigla ding nawala at tanong ng leader na isang psychic daw ba si Juhan. Gusto daw ipaalam ni Juhan na magbabago na ang mundo pero wag daw mag-alala ang tatlo dahil ngayong mga alipin na sila ay magiging mabuti ang kanilang kalagayan. Kahit na nga ba sila'y alipin na ngayon ay babayaran pa din naman daw sila ng bida ng tama base sa kanilang trabaho sapagkat magkakaroon sila ng pera higit pa sa halaga ng binalak nilang nakawin. Dito ay pumayag na ang leader pero kanyang tanong kung anong klaseng trabaho ang kanilang gagawin at sa pag-uwi nila sa Korea ay pinakita na lamang na magsisimula ng magtrabaho ang tatlo. Nakikita daw ba nila ang halaman na nasa sahig dahil kailangan nila itong alagaan at palakihin habang ang relic na halaman ay nagrereklamo sa naging trato sa kanya at nagulat ang tatlo dahil naririnig nila itong nagsasalita. Sinabi ni Juhan na hindi naman nangangagat ang halaman kung kahit magmadali na silang itanim ito at ingatan daw nila ang halaman dahil nagkakahalaga ito ng $500 million habang ang relic ay nakaramdam ng saya nang hawakan siya ng leader ng mga siraulo. Narealize ni Juhan na mukhang malaki ang sociability trait ng tatlo dahil nagustuhan sila ng relic dahil noong sinubukan niyang makipagkontrata dito ay hindi niya nagawang makatulog ng maayos dahil sa sobrang ingay. Hindi raw gusto ng elixir plant sa mga taong mataas ang domination trait at mukhang bagay na ngayon ng tatlo bilang maging yaya ng relic na ito. Sumunod ay may tumawag sa kanya na hindi kilalang number pero may idea na siya kung sino ang taong ito at nagpakilala si Taejun sa kanya at tanong ni Juhan kung ano ang kailangan sa kanya ng matanda. Sigurado daw na naimbestigahan na ni Taejun ang kanyang background at sinabi ni Taejun na narinig niyang binigay ni Irene ang almond sapling sa ating bida at nais daw pag-usapan nila ang tungkol sa bagay na yon. Pero sagot ni Juhan na masyado siyang busy ngayong araw kung kaya si Taejun ay nainis sa pagiging mayabang ng bida sapagkat hindi man lang daw pinakinggan nito ang gusto niyang sabihin. Sagot ng kanyang kanang kamay na sino ba ang bida para umasta ng ganun sa kanyang boss. At sagot ni Taejun na ang relic na naka kay Juhan ang may pinakamalakas na aura na kanyang nakita at makukuha niya raw sana ito kung hindi nangialam sa kanya ang lalaking ito. Humingi agad ng sorry ang lalaki at naisip na kahit hindi niya kasalanan ay kailangan niyang gumawa ng paraan upang maresolba ang problema kaya kanyang sagot na siya na ang bahala sa pagbawi ng relic kahit na nga ba sa maling paraan pa niya ito gawin. Isa lamang daw mahirap si Juhan kung kahit hindi siya mahihirapan sa kanyang trabaho kung kahit bigyan daw siya ng permiso ni Taejun upang gamitin ang ilang relic ng kanilang kumpanya. Pinakita muli ang leader ng mga bugok kung saan nagrereklamo ito sa pag-ignore ni Juhan sa president ng TKBM Corporation kaya sagot ni Juhan na medyo nagiging bastos na ito sa kanya kung kaya't gusto daw ba nitong maputol sa gitna gamit ng kanyang palakol. Siya raw ay lalabas muna kung kaya't sila muna daw ang bahala sa halaman at huwag nilang kalimutan padalan siya ng larawan at paalala niya na kung gagawa ng kalokohan ang tatlo ay alam na nila ang mangyayari sa kanila. Alam ni Juhan na gagawin ni Taejun ang lahat para makuha lamang ang kanyang gusto kung kaya't susubukan itong matuntun kung saan siya nakatira para ma-corner kaya naman sa tulong ng Silver Axe ay sinadya niyang maglakad-lakad para matuntun kung sino ang naghahanap sa kanya. Dito ay nakita niya si Mr. Woon at mukhang minamalit daw siya nito at naramdaman niya ring may dala itong mga relic kung kaya't nakaisip ng plano ang bida. Habang nagagalit si Mr. Woon sa kanyang kausap dahil hindi nila makita si Juhan ay hindi niya inaasahan na siya ang makakakita dito kaya naman agad niya itong kinausap at sa isip ng bida na nahuli niya si Mr. Woon sa kanyang patibong. Nagalit si Mr. Woon dahil hindi siya pinansin ni Juhan kung kaya't ang bida ay inatake ito at sa kanyang pagbagsak ay sinabi ni Juhan na hindi ba nag-aral ng good manners si Mr. Woon dahil kung may nais itong mangyari ay makipag-usap daw siya ng maayos. Sagot ni Mr. Woon
na si Juhan daw ang nagsimula ng gulo, habang sa isip ng bida na mas lumakas ang aura ng relic kung kahit kukuhanin niya ito mula kay Mr. Woon. Gaya daw ng inaasahan ni Juhan ay nalaman ni Taejoon na siya ang may hawak ng elixir plant kung kahit nagpadala ito ng tao para siya ay hanapin, pero hindi raw sapat si Mr. Woon sa kanya kahit na nga ba magaling ito sa paggamit ng relic. Nagalit si Mr. Woon nang siya ay banatan ni Juhan, pero sagot ng bida na kailangang matuto ni Mr. Woon ng tamang asal, ngunit dahil may mahalaga daw na pakay ang lalaki ay makikinig siya sa gusto nitong sabihin. Naalala daw ba ni Juhan na sila ay nagkita sa Midas, pero sagot nito na hindi niya naaalala na sila ay nagkita ni Mr. Woon, na kinagalit naman nito at painsulto muli ng bida na alam niyang si Mr. Woon ang sip-sip sa matandang kasama nito. Kaya naman mas lalo itong nanggigil at sinabi ng system na dahil napikon si Mr. Woon ay bumaba ang pagkontrol nito sa kanyang relic, at paliwanag ni Juhan na ito ang kahinaan ni Mr. Woon dahil madali itong mapikon kapag siya ay iniinsulto. Si Mr. Woon daw ay isang tagapagmana ng isang malaking kumpanya, pero dahil panay kagaguhan ang ginawa nito ay pinalayas siya sa kanyang pamilya, at dito niya na nakilala si Taejoon kung saan ginagawa niya ang lahat para maging mabango ang kanyang pangalan. Noong nagtatrabaho daw si Juhan sa TKBM ay lagi siyang inaaway ni Mr. Woon, pero kapag inaasar niya ito ay madali itong napipikon, pero dahil kabisado niya na si Uto ay hindi niya na ito pinapansin pa, at dahil sa pagiging mainiti ng ulo ay hindi na tumataas ang kanyang posisyon dahil nakadepende pa lang pagkontrol sa relic sa utak ng isang tao. Sinabi ni Juhan na tinawagan siya ni Taejoon, pero ano daw ang gagawin ni Mr. Woon? Kailangan niya ang halaman na pakay nito, at sagot ni Mr. Woon na ano ba ang pinagsasabi ng bida, at sagot ni Juhan na kung makikiusap daw ng maayos si Mr. Woon ay baka sakali na pag-isipan niya pa itong ibigay. Kahit naiinis ay nakiusap si Mr. Woon ibigay sa kanya ang halaman, habang sa kanyang isip na pagkatapos niyang makuha ang halaman ay papatayin niya ang bida, pero si Juhan ay tumawa ng malakas dahil hindi niya akalain na maniniwala sa kanya si Mr. Woon. Kaya naman inilabas ni Mr. Woon ang isang relic at binalak atakihin si Juhan upang maging kanyang alipin, subalit madali lamang niya itong naiwasan at tanong ni Mr. Woon kung bakit hindi gumana ang kanyang ginawa. Biglang hinawakan ng kanyang ulo, sabay inuntog siya ni Juhan sa pader at sinabi na hindi raw gagana ang kanyang ginawa dahil bumaba ang pagkontrol nito sa relics. Nagulat si Mr. Woon dahil alam ng bida ang tungkol sa mga relics, at sagot naman ni Juhan na oo naman at kukuhanin ko na ito sa iyo ngayon, at nalaman ng bida na isang possession relic ang kanyang hawak. Nagustuhan ng relic ang kakayahan ni Juhan, at sa pagbuhos niya ng powder kay Mr. Woon ay kanyang paliwanag na isang A-rank relic ang kanyang hawak na kayang maging zombie ang sinuman. Nagmula daw ito sa Africa kung saan ang mga may kasalanang alipin ay nagiging zombie, at dahil sa paniniwalang ito ay dito na pinanganak ang relic na zombie powder. Sa oras daw na mahawakan or mahigop ng isang tao ang powder ay pansamantalang mawawala sila sa sarili at tila magiging zombie, at dahil dito ay napabagal niya ang paghahanap ni Taejoon sa kanya kung kaya't kailangan niya ng magmadali upang makalis sa kanyang tinutuluyan. Sumunod ay pinakita si Taejoon kung saan nakita niya na nasa loob ng kulungan si Mr. Woon, at tanong ng officer kung kasamahan ba ni Taejoon ang nasa loob, at sagot ng mga kasama nito na ito ang kanilang department leader. Nahuli daw kasi si Mr. Woon na nangaharas ng babae kung kaya't dinala ito sa kulungan, at nang makita ito ni Taejoon ay mas lalo siyang nainis. Sinabi ng isa na wala pa din sa tamang pag-iisip si Mr. Woon at ayaw ng mga pulis na palagpasin ang kanyang ginawa, at sagot ni Taejoon na wala silang magagawa sa bagay na yun dahil kumalat na ang issue sa buong Korea, ganun na din sa Amerika kung kaya't nasira na ang kanyang pangalan. Inutos niya na hanapin ang relic na ginamit ni Mr. Woon, pero nang ito'y kanilang hanapin ay sinabi ng dalawa na walang kahit anong gamit ang dala nito at mukha daw nanakaw ito ng ibang tao. Sagot ni Taejoon na ang taong ginawang zombie si Mr. Woon ang siya ding kumuha ng relic, at nagtataka ang dalawa kung paano ito nangyari dahil si Mr. Woon daw ang isa sa pinakamagaling sa kanila sa paggamit ng relic. Malaki daw ang tsansa na si Juhan ang gumawa nito, at maaaring meron daw malaking grupo ang bumaback up sa kanya. Kaya utos ni Taejoon ay padala ang kanyang lawyer dahil isa lamang daw bata ang bida at kailangan lamang nito ng candy. Sa paliparan ng Las Vegas ay narito sila Juhan upang umalis, at ingatan daw ni Loco ang kanyang hawak dahil ito ang magsisilbi nilang pondo para sa inaharap. Masaya si Juhan dahil marami siyang nakuwang relic mula sa mga libingan, mula sa Midas auction, at mula din kay Mr. Woon dahil nakuha niya ang 3 relic na zombie powder, foxtail melee at salamin sa mata. Sapat na raw ang mga ito para sa pondo na kanyang kailangan para sa gagawin niya excavation, subalit nagpakita ang lawyer na si Miss Lee habang sa isip ng bida na ito ang pangalawang aso ni Taejoon. Nang mag-usap ang dalawa ay sinabi ni Miss Lee na alam nilang na kay Juhan ang mga kagamitan ni Mr. Woon kung kahit wag na daw itong itanggi pa, pero kahit ganun pa man ay nais daw maging parte ng kanilang kumpanya si Juhan
at magtrabaho sa kanilang excavation team, pero sagot ni Juhan na siya ay napaisip kung bakit nandito si Miss Lee, ngunit para lamang daw pala ito sa alipin na kontrata. Medyo matalim daw ang dila ni Juhan, pero bibigyan daw nila ito ng down payment na $100 million at makakatanggap pa siya ng taong sahod ngayon at hindi rin sila mangingialam sa pang-araw-araw na buhay ng bida. Sagot ni Juhan na ano ang gagawin nila Miss Lee kung sakali na siya ay tumanggi, dahil para sa kanya ay walang value ang mga ino-offer sa kanya sapagkat alam niya na ang pinaplano ng matanda. Sagot naman ni Miss Lee na bilang payo ay kailangang piliin daw ni Juhan ang mga salita na kanyang bibitawan, pero dahil bata pa daw ang bida ay palalagpasin niya ito. Naisip daw ba ni Juhan na maaaring magdemanda si Taejun dahil sa pagnanakaw na kanyang ginawa at maaari daw mapahamak ang mga minamahal niya sa buhay na parang bulang nawala? At sagot ni Juhan na sa wakas ay pinakita na ni Miss Lee kung ano ba talaga ang kulay nito dahil sa pagbabanta na kanyang ginawa. Sa madaling salita daw ay sinasabi ni Miss Lee na siya ay mamamatay kung hindi siya magtatrabaho sa kanilang kumpanya, pero hayaan daw siyang magbigay din ng payo kay Miss Lee sapagkat kung pipili daw sila ng kalaban ay pumili sila ng mabuti dahil maaaring buhay nila ang maging kapalit. Nilabas ni Juhan ang zombie powder at sinabi na ang tanging tao na mawawala ay walang iba kundi si Miss Lee, at sagot ni Miss Lee na alam niyang hindi magagawang gamitin ni Juhan ang relic dahil ayaw din nitong ipaalam sa mga tao ang tungkol sa mga relics. Sagot ng bida na sa palagay daw ba ni Miss Lee na hindi niya ito kayang gamitin, at sa paglaki ng kanyang mata ay napatingin ng tatlo dahil sa ingay na kanilang narinig kung nasaan si Juhan. Pilit inaalis ni Miss Lee ang zombie powder sa kanyang damit at pagtatanong kung nababaliw na daw ba talaga ang bida, at sagot ni Juhan na wala siyang pakialam kung malaman man ng buong mundo ang tungkol sa mga relics. Sinabi ni Juhan sa mga tao na i-record nila ang mga kumikinang na powder na kanilang nakikita at huwag kalimutang i-upload sa internet, at wika muli ng bida na dahil okay pa din si Miss Lee ngayon ay maaaring mataas ang kontrol nito sa mga relics, at kung may relic daw itong dala ay mas mainam kung gamitin niya na ito ngayon dahil hindi madaling maiwasan ang susunod niyang pag-atake. Kaya naman inilabas ni Miss Lee ang kanyang relic kung saan tikman daw ni Juhan ang kanyang water cannon, pero nilabas ng bida ang kanyang relic at ibinalik ang atake ni Miss Lee. Sagot ni Miss Lee na yun daw ang code ng Hammurabi, habang si Juhan ay binalak na palakulin si Miss Lee gamit ang kanyang silver na palakol, at sagot naman ni Kulugo na sigurado daw ba si Juhan na papatay ito kahit maraming tao. Wag daw mag-alala si Kulugo dahil ang gagawin niya ay hindi makapapatay ng tao, pero siguraduhin daw ni Miss Lee na may mawawala sa kanya na sobrang halaga na bagay. Dumating naman ng mga gwardya upang tumungo kung saan nagmumula ang ingay dahil nakatanggap sila ng report na may hubad na babae ang nangaras ng mga tao. Nang marinig ito ni Taejun ay mas lalo itong nainis, habang hindi naman makapaniwala si Kulugo na totoo ang mga espiritu na nakatira sa loob ng isang bagay, habang nagtataka naman si Juhan kung anong ability ang meron sa relics na kanyang hawak. Isang painter's ink na may rank B pala ang dala ni Miss Lee, habang isang boses na relic ang nagsasabi na sundan raw ni Juhan ang kanyang boses dahil ang lugar kung nasaan daw siya ngayon ay magkakaroon ng kaguluhan. Maaari daw na hindi naririnig ng iba ang boses na kanyang naririnig, pero pinapamadali siya ng boses na umalis sa lugar na iyon, kaya naman sa kanyang inis sa uwak ay sinuntok niya ang hangin dahil bigla na lamang siya nitong binalik sa nakaraan nang walang paalam. Magsisisi daw si Juhan sa hindi pagsunod sa kanya, pero hindi pa din naniwala ang bida sa uwak hanggang sa dumating si Taejun kung saan siya nakatayo, at nakilala ni Kulugo si Taejun dahil isa itong sikat na tao. Nagpakilala si Taejun kila Juhan at magpapakilala din sana sila Kulugo, pero kanyang naramdaman na hindi niya maigalaw ang kanyang katawan kung saan nakita ni Juhan na ginamit ngayon ni Taejun ang kanyang kapangyarihan. Kaya naman agad sumugod si Juhan kay Taejun gamit ang kanyang relic, at sa pagpunta niya sa likuran ng matanda ay kanyang sinabi na hindi raw dapat nito dinodominate ang isang tao lalo na't mga kasamahan niya ito. Mas mainam daw kung titigilan ni Taejun ang kanyang ginagawa, at sa sumunod na eksena ay naigagalaw na ng tatlo ang kanilang katawan, at sinabi ni Taejun na ang skill ni Juhan ay sobrang galing at kontrol na kontrol nito ang kanyang mga relic. Nadinig niya raw sa isang hula na darating ang araw na malalaman ng buong mundo ang tungkol sa mga relics, at ayaw niya daw mangyari ang bagay na yun dahil marami pa siyang gustong gawin sa mga relics, kung kaya't nagkaroon siya ng conclusion na kung maliligpit niya si Juhan ay hindi na malalaman ng mga tao ang tungkol sa mga relics. Kaya naman sa pag-atake ni Taejun na may balak na patayin ng bida ay naramdaman muli ng tatlo ang naramdaman nila kanina, habang si Juhan naman ay napangiti kung saan sobrang nagtaka si Taejun dahil hindi naglaho ang bida sapagkat dapat daw ay mapupunta si Juhan sa ibang dimension na malayo sa mundong ito. Masayang sinabi ng bida na ang tinutukoy daw ba ni Taejun ay ang relic na kanyang hawak dahil kinuha niya raw ito kanina habang siya ay nasa likuran at gagamitin niya raw ito ng maayos para kay Taejun.